pa ako, talaga nangitim lang siya. Na mga isang oras siguro o mga kalating oras na ramdam ko yung sakit. Bumalik na sa normal yung lakad ko. Kaya pinapasalamat ko sa Panginoon dahil sa biyaya, ando pa rin yung pagpapala at proteksyon ng Panginoon. Yun ang dahil pinapasalamat sa Panginoon. Sabi ko, may testimony naman ako sa linggo nito. Kasi sa bawat gagawin ko na may wala akong testimony, siguro may ginagawa ang Panginoon na mayroon tayo lagi para magpasalamat sa Panginoon. Pero mga kapatid, laging pasalamat ko sa Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon, andun lagi pag-iingat sa atin, sa amin. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sino pa po mga kapatid ang nais magpatotoo, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon? Mayroon pa po ba mga kapatid? Kung wala naman ay aking binibigay. Ayun na ating Sister Rose pala. Sorry. Isang testimony na isang awit sabi sa Bible para mag-ulat ng masama wonderful lagi may awit sa Panginoon kasi isang pasalamat ko sa kanya medyo Wonder Woman na ako yes. Wonderful. Oh my heart, sing today, sing for joy and gladness. Jesus saves, satisfied, banishes my sadness. Guilt is gone, peace is mine, peace like to a river. Jesus is wonderful, mighty to deliver. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Once a slave, now I'm free. Not from condemnation. Jesus gives liberty in a full salvation. Now the sins of the past have been all forgiven, and my name is inscribed on the book of heaven. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Living here with my Lord in a holy union, day by day, all the way, holding sweet communion. Oh, what change great and brought to my lonely station, since my has received full and free salvation. Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Mayroon pa po ba mga kapatid nais mag-testimony o maghanong awit ng ating mahal na Panginoon? Kung wala na po mga kapatid, ako na yung binibalik ang pagkakataon ng pagpito sa ating mahal na pastor. Amen. Pwede ba tayong tumayo mga kapatid? Basahin lang natin dito sa Revelation chapter 2 verse 18.
2:29. Medyo mahaba. Sabi ko dito, Revelation. And unto the angel of the church in Thyatira, write these things, saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds, and I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest of in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations, and he shall rule them with a rod of iron. As the vessels of the potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. And I will give him the morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy, Panginoon, na bukas na yung salita, Panginoon. Dalangin po namin ikaw po ang mag-aninag nito, Panginoon, magpaintindi sa amin ng mga salita mo. Maintindihan namin to ayon sa iyong mga revelation, Panginoon, na hayag sa panahon na to, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy niyo po kami samahan, nakabagan, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, kami pagkakasala sa iyo, Panginoon. At Lord, na makita namin, Panginoon, ang mga salita mo na ito, Panginoon, at ito'y maitarak sa aming puso, Panginoon. At Lord God, makita sa aming buhay, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Nakaupo na po tayo. Amen. Ituloy lang natin yung ating tinatalakay, mga kapatid. At magandang matalakay natin ito para makalatag tayo ng sequence. Praise God. Maganda rin nga yung tinatanong ni Brother Sunny doon sa GC, yung sa 144,000. Maganda rin sana talakayin yun. At Lord willing, ipagpray natin, kahit yung mga brother siguro, ay magkaroon tayo ng maikling mga sharing. Praise God. Depende sa araw kung anong available tayo. Praise God po. So dito tinutuloy natin yung ating napag-usapan. Nandito tayo sa 7 kapanahunan ng iglesia. At dito sa pang-4 ay nagpapakilala ang ating Panginoong Jesus na Son of God. No? So alam natin, pag sinabing Son of God, ang ibig sabihin niya ay mediator. Yan yung trabaho niya. Kasi dito sa panahon na to, mga kapatid, mawawala yung pagiging mediator ng ating Panginoon. Papalitan ito ng iglesia na nag-aangkin na siya ang totoo. Praise God, no? At pagkatapos, makita rin natin, nandito pumasok si Jezebel. No? Si Jezebel po, sa history ng Biblia, siya po ay asawa ni Ahab. Si Ahab ay isang Israelita, at nag-asawa siya ng isang hindi Israelita, si Jezebel. No? Kaya po ang panahon na yon ay nagalit ang Diyos sa kanila. Bakit? Dahil ang utos ng Diyos ay mag-aasawa lamang ang Israel ng Israelita. Kaya pagdating po sa ating mga Kristiyano, ganun din. Ang asawa natin, ang manliligaw sa atin dapat kung tayo ay wala pang asawa,
ay mga mananampalataya. Hindi tayo pwedeng kumuha ng mga hindi mananampalataya. Kahit gwapo pa yan, kahit mayaman yan, o kahit na ano pa yan. Diba? Ang requirement lang natin, dapat mananampalataya. Diba? Kasi pag mananampalataya yan, hindi yan tamad. Magtatrabaho yan, magpo-provide yan para sa pamilya niya. Praise God. At siya nga ay propetisa. Pag sinabi nating propetisa, siya ay magtuturo na. Kasi sa panahon na yon ay tinuruan niya, at the same time si Jezebel po ay siya ang kumukontrol kay Ahab. Dahil ang salitang Thyatira po ay galing sa, ang ibig sabihin niyan sa English ay dominating female. Nakita natin sa Pergamo, di ba, nagsama yung church at state. Nag-asawa sila, sabi sa babae sa lalaki. Yung church ay representative ng babae o simbolo ng babae. Praise God. At nung mag-asawa sila, mas naging makapangyarihan ang iglesia. Mas naging makapangyarihan ang babae. Kaya hindi po kalooban ng Diyos ng lalaki ay under sa babae. Ang lalaki dapat ang nasusunod sa tahanan. Ang lalaki ang ulo, hindi ang babae. Praise God. Kaya pagka yung babae ay nagiging mas makapangyarihan sa lalaki, praise God, ano yan? Yan ay espiritu ni Jezebel. At the same time, ito'y kumakatawan sa mga tanda natin, ang sabi ng Biblia, hindi pinahintulot ang 2 Timothy chapter 2, verse 9 to 11. Sabi niya ganyan, hindi pinahintulutan ni Pablo na ang babae mangaral sa loob ng iglesia. Kaya pagdating po sa atin, sa pagdating sa New Testament setup, walang pastora. Diba? Kaya nga, once na ang tao ay maglagay ng pastora sa isang church, dogmatic na yon. Hindi dogmatic, credo na yon o dogma. Yun ay dagdag ng tao. Diba? Dahil hindi nga pinahintulot ni Pablo. Bakit? Dahil dun sa babae, yung kanyang dahilan, ano doon sabi niya? Dahil ang babae ang nadaya, hindi ang lalaki. Diba? Si Eva ang nadaya ng serpente, hindi ang lalaki. Kaya nga sinumpa niya ng Diyos, nung pagbinasa natin sa Genesis chapter 3, nung sumpain ng Diyos si Adan, ano sabi niya? Sumpain ang lupa. Bakit? Kasi nakinig siya doon sa kanyang asawang babae. So, pag tinuturuan na tayo ng asawa natin na lumaban sa salita ng Diyos, huwag kang umatin, di ba? Huwag kang magbabasa, huwag kang maniniwala dyan, huwag kang sasama sa kanila. Di ba? Kailangan mong manindigan sa salita ng Diyos. Praise God. Anumang boses yan, boses man yan ng asawang lalaki o boses ng asawang babae. No? Kaya dito, nagturo na siya, praise God, at pagkatapos ay binigyan siya ng Diyos ng panahon para magsisi. Sabi niya dito. Pero hindi siya nagsisi. Kaya nung dumating ang panahon, nung mamatay na si Ahab, nandun si Jehu, papasok sa teritoryo nila, nakita ni Jezebel, anong ginawa ni Jezebel? Naglagay siya ng, sabi sa English ay, she painted her face. Naglagay siya ng makeup para isidos itong si Jehu, pero ano nangyari? Dahil sinumpa na ng Diyos, praise God, si Ahab at si Jezebel, nung sumpain ng Diyos si Jezebel, ano sabi ng Diyos? Diba? Ay didilaan ng mga aso yung kanyang tubo. Kaya nga tawag sa kanya ng mensahero, dog meat. Amen? Praise God. Kaya nga hindi ayaw ng Diyos na ang babae, ngayon kasi hindi lang babae, pati lalaki nagme-makeup eh. Diba? Minsan nga mas makinis pa yung lalaki. Diba? Pagka babae ka, mahiya ka minsan mas marami pang sabon yung lalaki. Diba? Kaya tingnan nyo yung mga Koreano na mga artista. Diba? Eh talagang napakakinis. Eh noon, yung babae lang yung sinasaway eh. Diba? Ngayon hindi, lalaki na nagbabaliktad na. Diba? Pero hindi kalooban ng Diyos yan. Praise God. Ayaw ng Diyos yan. Praise God. Diba? Kaya nga, kaya tayo ay sumusunod lang din, diba? Doon sa pamantayan ng Biblia. Praise God, di ba? Pero kung gagawin natin yan, kaya nga pag nakita natin sa labas yung mga tao, wala tayong magawa. Diba? Bilang mga ngaral, ang trabaho ko lang ay sabihin sa inyo ang totoo. Sabihin sa inyo ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi ko sinabi at namatay ka kinabukasan at nag-usap tayo, di ba? Hindi ko sinabi, sasagutin ko kayo sa Diyos. Di ba? Hindi ko pinapakialaman ang buhay nyo, sinasabi ko lang, di ba? Praise God. Kaya nga ganyan yung... Alam nyo mga kapatid, sa pagbinasa natin ng Biblia, sa kasuotan pa lang, doon pa lang sa outward appearance ng babae, malalaman. Kasi noon, nung si Saul ba yun?
'Di ba? Mayroon siyang nakitang babae na na prostitute. Bakit? Kasi sa suot. Alam nila na prostitute yun kasi sa suot. 'Di ba? Praise God. Kaya nga makita natin, hindi ko sinasabi na pag nagsuot ka ng ganong prostitute ka, pero tandaan natin mga kapatid, ayaw ng Diyos yun. At bilang lalaki, tandaan nyo ito. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga, hindi ako hipokrito. Bilang lalaki, kapag ka may babaeng nakapagsuot ng malaswa sa harapan mo, makakapag-isip ka talaga ng masama. Ako nga, kahit pastor ako, nakakapag-isip nga ako eh, di ba? Pero ang kagandahan sa atin, hindi natin binababad, nire-rebuke natin. Di ba? Dumaan, kaya nga noon, yung mga foreigner, di ba, dumadaan sa'yo, di ba? Praise God. Siyempre, hipokrita ko, sasabihin ko sa inyo, hindi ako nakakapag-isip ng masama. Diba? Praise God. Pero hindi kasi yun ang laman ng puso natin. Diba? Kaya ganyan yung history ni Jezebel. So, kung sinasabi natin yung history ni Jezebel, bakit? Para maintindihan natin yung pag-inog ng panahon. No? Kasi dito sa history ng Thyatira, makikita natin, merong lilitaw na church na magtuturo ng labas sa Biblia. At siya'y magiging makapangyarihan. Diba? Praise God. Kaya makita natin, sabi niya pa, "Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her in great tribulation." Kaya saan daw pupunta ito? Sa great tribulation. Dakilang kapigatian. Kaya nga tayo umaasa sa isang pag-agaw. Na kapag inagaw tayo, hindi tayo dadanas ng great tribulation. Diba? Kasi sa great tribulation, sabi ng Biblia, maging ang kamatayan ay malayo sa iyo. Itong nadadanasan natin ngayon, di ba, mga lindol, di ba, nakaraan sa Cebu. Di ba, ang lakas ng lindol, 6 point something. Pag bumalik ang Panginoon at di ka nakasama, sa panahon na yon mga kapatid, di ba, si Satanas mismo magre-reincarnate. Siya ang mamumuno dito, sa katauhan ng isang opisina. Di ba? At pagkatapos, sa panahon na yan, sabi nga, pagka naiwan ka, sobrang init, walang ulan. 3.5 years, walang ulan. At sabi nga ng Biblia, ang mundo ay parang mapupugnaw ng init. Diba? Kaya pag walang ulan, mamamatay lahat ng mga halaman. Hindi ka makagulay. Matutuyo ang mga ilog, sabi ng Biblia. Diba? At pagkatapos, sabi nga, mamumundong na lang daw sila. Country living. Diba? Pero matutuyo nga lahat ng mga halaman eh. Walang ulan eh. Diba? Pag natuyo lahat ng halaman, anong sunod na mamamatay? Yung mga hayop, ibon, diba? Wala nang makain yung mga hayop. Praise God. At pagkatapos, anong susunod? Diba? Magkakaroon ng scarcity ng pagkain. Kung sino ang may deposito ng pagkain, siya ang magrarasyon. Diba? Ngayon, kung ako ang magrarasyon ng pagkain, gusto mo magkaroon ng pagkain, sumunod ka sa akin. Diba? Kaya dyan darating yung pagtatak. Hindi ito literal na tatak sa kamay, sa noo. Hindi ito tattoo. Hindi ito microchip. Hindi rin ito vaccine. Ito'y sistema. Pag wala ka sa loob ng sistema nila, hindi ka naniniwala sa parehong doktrina nila, wala kang ayuda. Diba? Nangyari na yan. Nasampulan tayo. Kaya nga, paano? Nung pandemic, di ba? Nung pandemic, pag wala kang QR code, wala kang vaccine, kawawa ka. Pero mark of the beast ba yun? Hindi mark of the beast yun. Pero pinakita sa atin ng Diyos, posibleng mangyari ng isang iglap. Amen. Kahit gaano ka kayaman, pag wala kang QR code, di ka maka-withdraw sa bangko. Di ka nga makabili kila pitsi eh. Diba? Praise God, pag wala kang QR code, haharangin ka. Diba? Kaya nga tayo, nagpa-vaccine tayo, may QR code tayo. Bakit? Hindi tayo natatakot kasi alam natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Sabi nga nila mga kapatid, diba? Sabi nga nila, 2 years lang, mamamatay ka pag nagpa-vaccine. Sabi nga nung iba, ito, nagpa-vaccine, tapos namatay. Diba? Marahil, pwedeng may epekto yun sa katawan nila. Diba? Hindi natin sinasabing hindi walang epekto yun. Pero salamat sa Panginoon, pagka-Kristiyano ka, hindi ka natatakot sa kamatayan. Wala nang tibo yan. Diba? Wala nang sting yan. Yan nga ang pinakamagandang bagay na pwede mangyari sa tao. Diba? Ay, ngayon lang eh. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung lahat ng uupo sa politika, ganyan ka-corrupt, gusto mo pa bang manatili dito? Diba? May pera na lahat-lahat, kinukuha pa yun sa mga tao. Diba? At pagka magnakaw sila, wala lang. Walang pakiramdam, walang konsensya.
Ikaw, mangungupit ka nga ng piso minsan sa nanay mo, 50, makukonsensya ka pa eh. Diba? Kaya pagka ganyan na, diba, yan ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa tao, ang mamatay. Bakit natatakot ang tao mamatay? Kasi walang kasiguraduhan. Pero pag may kasiguraduhan ka, alam mo na naglilingkod ka sa Diyos, alam mo na niligtas ka ng Diyos, di ka matatakot. Praise God. Kaya nga sabi niya dito, di ba? At itong si Jezebel, itong spiritual Jezebel, sabi niya, I will kill her children with death. So manganganak ito. Diba? And all the churches shall know that I am he that which searcheth the reins in the hearts, and I will give unto everyone. Diba? So makita natin mga kapatid, nandito si Jezebel, spiritually, nandyan yung anak niya. Mga anak yan. Mapunta ka kay Jezebel, saan ka punta? Great Tribulation. Mapunta ka naman dun sa anak niya, saan din pupunta yun? Ganun din. Diba? Praise God. Kaya sabi nga, papatayin ng Diyos ng kamatayan yung mga anak niya. Diba? Praise God. So si Jezebel po, tipo yan ng isang iglesia. Tipo yan ng isang church. Hindi lahat ng church ay sa Diyos. Nakita natin nakaraan, merong mga church na sumasamba sa kaaway kay Satanas. Nang hindi nila alam. Kaya nga sabi ko mga kapatid, hindi bobo si Satanas na maglalagay na Church of Satan, sasamba ka ba? Hindi. Kundi gagamit siya. Kaya nga si Satanas, sabi niya, ay nagaan yung anghel ng kaliwanagan. Kaya nga deception eh. Tingnan niyo yung mga scammer. Diba? Yung mga scammer, papasok yan sa inyo na mukhang mayaman. Kasi mag-o-offer yan eh. Mag-invest ka na. Yung 1,000 mo, gawin nating 10,000. Tignan mo kung nakakotse, nakaano, diba? Eh pagka mahirap, hindi nakachinelas lang, punit-punit pa, invest mo yung 1,000 mo. Mag-invest ka ba? Diba? Hindi ka madadaya. Kaya si Satanas ganun din. No? Praise God. Kaya makita natin dito sa panahon na to, ganyan ang mangyayari. No? So, tingnan natin, nakita natin so, nakita natin yung unang iglesia, yung original na iglesia. Kasi pag hindi natin nakita yung original na iglesia, hindi natin makita kung tama yung iglesia ang pinasok natin o tama yung pananampalataya ang tinanggap natin. Diba? So dapat mayroong original, ganyan. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko lang nga, ito lang mga kapatid eh, diba? Sa Acts 2:38, nagbabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ang iglesyang nakaaniba ng tao, yung pananampalatayang tinanggap ng tao, hindi nagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, alam mo na, hindi yung iglesia na itinatag ni Kristo. Diba? Praise God. Kaya nakita natin, dumating yung Ephesus. Dati, ang Diyos ang naglalagay ng pastor. Ang Diyos ang naglalagay ng ministro. Ngayon, dumating ang panahon, ang naglalagay, tao na. At sinong nilalagay nila? Yung mga aral. Mga nag-aral sa Bible School. Dati si Pedro ba, si Pedro si Juan, may pinag-aralan. Wala nga pinag-aralan eh. Kaya sabi ng mga Pariseo, bakit kayo nangangaral? Sinong Jesus ang pinapangaral nyo? Praise God. Sino yung Jesus na yan? Na kayo mga hindi, sabi niya, uneducated. Diba? Praise God. Kaya dumating ang panahon, iniwan nila yung unang pag-ibig. Sino yung unang pag-ibig? Ang leadership ng Diyos. Ang purong salita ng Diyos. Dapat ang purong salita ng Diyos ang nasusunod sa isang iglesia. Pero dumating ang panahon, hindi na ganon. Binaba nila yung standard. Kaya nga sabi nga natin, huwag nating ibababa yung standard natin. Yung pwede, pwede. Yung hindi, hindi. Diba? Kaya nga pagdating dito, nangangaralan tayo, hindi kalooban ng Diyos na ang babae nagpapantalon o nagsushort. Ayaw ng Diyos yan. Sumunod man yung mga nakikinig o hindi natin problema. Hindi ko problema. Kailangan lang ipangaral. Bakit? Para alam ng tao. Diba? Praise God. Kaya makita natin, hindi natin binababa yung standard. Praise God. No? At sabi nga, pumasok yung doktrina ng Nicolaitan, di ba? Deeds of Nicolaitan. Kaya uminog ang panahon, dumadami yung mga naniniwala sa kanila. Kaya hindi basihan yung dami. Minsan nga, mas marami, mas mali eh. Di ba? Kaya dumadami sila. Praise God. At the same time, nung unang iglesia, ay pinapatay yung mga Kristiyano. Pagdating sa Smyrna, kinuha na yung mga property nila. Nandyan yung matinding patayan, di ba? Mahirap yung unang iglesia, pero sabi nga, sila'y mayaman spiritually. At tinawag ng Diyos yung mga humiwalay sa original na iglesia, yung mga lumabas ay tinawag ng Diyos na
sinagoga ni Satanas. Synagogue of Satan. Diba? Praise God. Kaya makikita natin mamaya, may simbahan si Satanas. Oh, praise God. Madaya si Satanas. Kaya gumagamit siya ng simbahan. Diba? Kaya pagdating ng Pergamos, naging, sabi nga, thoroughly married. Nag-asawa yung church as state. Kaya binaka pa ng state yung church na yon. At dyan din dumating, nagpakilala ang ating Panginoong Hesus, di ba? Na siya yung he which has the sharp sword with two edges. Alam natin na yung tabak na may kabilang talim, yan ay salita ng Diyos. Di ba? Kasi sa una, mga kapatid, di ba? Ano ba yung pangalawa? Di ba? First, una, nagpakilala siya na may hawak. Yung mga bituin, siya ang nagtatawag. Diba? Pangalawa, nagpakilala siya na siya namatay at muling nabuhay. Bakit? Kasi ang nangyari sa pangalawang age, pinagpapatay yung mga Kristiyano. Diba? Pero mamatay man sila physically, hindi na sila mamamatay spiritually. Pagdating dito, nagpapakilala siya na siya yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi dito sa panahon na to, isasara ng RCC, ang Biblia. Kaya may mga Biblia noon na hindi ka pwede magbasa. Bakit? Latin eh. Diba? Kaya hindi nila ina-educate yung mga tao dati. Praise God. Dahil matututong magbasa. Kaya yung sinagoga, yung samahan, yung fellowship kay Satanas. Pero dito, pagdating dito sa pangatlo, ano sabi niya? Luklukan ni Satanas. Isipin nyo, kaya nga sabi ko mga kapatid, nung makita ko ito, nung maintindihan ko na si Satanas ay may lukluk at may simbahan, hindi mo na ako mapapasok sa simbahan na yun. Isipin mo, si Satanas, simbahan niya yun, papasok ka. Diba? Praise God. Kaya dito pumasok yung doktrina ng Balaam. Pinagpapalitan nila yung Christmas, diba? Pinagpapalitan nila yung doktrina. Dati ang turo ng Biblia, isa lang ang Diyos. Walang tatlong persona, ginawang tatlong persona. Pinalitan yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, ginawang Ama, Anak, Espiritu Santo para suportahan yung turo ng Trinity. Wala po yung turo ng Trinity maging sa history. Diba? Kung hindi maniwala ang tao sa history, huwag ka na rin maniwala na Pilipino ka. Kasi ayon sa history, Pilipino tayo. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, kung ang tao ay hindi lang magbubulag-bulagan. Diba? Ang problema, nagbubulag-bulagan yung mga tao. Diba? Praise God. Kaya sa pang-apat, nandito na yung Thyatira. Ibig sabihin ng Thyatira ay dominating female, makapangyarihang babae. Sabi nga, church becomes more powerful than the state. Tandaan niyo mga kapatid, sa panahon natin, ang kumukontrol sa mundo, hindi mga politiko. Iglesia. Yan ang kumukontrol. Kaya nga napag-aralan natin, di ba? Isipin niyo mga kapatid, yung ekonomiya ng Pilipinas, nakabase yan dun sa mga investment, sa mga perang umiikot. At tandaan nyo, kaya nga sabi ko nga, ilan ba yung yung sa BPI lang. Sa BPI, mayroong investment na 71 million ba? O billion. Nakalimutan ko na eh. 71 million ata. Ang Roman Catholic Church, meron siyang investment na 71 million sa BPI. Isipin niyo mga kapatid, pagka kinuha ng Roman Catholic Church yung investment niya na 71 million, anong mangyayari sa BPI? Magkukulaps yun. Kahit hindi niya kailangang maging 50% na taga-share o investment doon. Basta malaki lang ang kanyang porsyento pag inalis yan, kasi nag-aaral tayo ng business eh. Sa isang negosyo mga kapatid, mahalaga yung puhunan na umiikot. Kaya nga may revolving capital ka dapat eh. Pagka may nabawasan ka na portion doon, magdo-domino effect yan. Maapektuhan lahat yan, kaya mag-a-adjust ka ngayon. Praise God. Kaya ganun din pagdating sa atin. Kaya nga, di ba, sinong nagpatalsik kay di ba? Tingnan nyo yung kay Marcos, nung panahon ni Marcos, di ba? Mayroon bang involvement yung church? Mayroong involvement ng church. Diba? Pagkatapos kay Erap, kung daw magkamali si Cardinal Sin, diba? Nakalimutan ko na eh.
Merong isang mataas na posisyon doon sa Roman Catholic Church na isa sa mga nanguna. Diba? Praise God. Sa panahon na yon. At hindi lang dito sa Pilipinas. Nung kasagsagan ng Roman Catholic Church ng lakas doon sa Europe, makita natin sa mga susunod pa, sila ang naglalagay ng hari, sila ang nagtatanggal ng hari. No? Kaya makita natin mga kapatid, diba? Kaya tingnan pa natin. Sabi niya dito, it is most worthy of note that the very name Thyatira means dominating female. Diba? Thus, this age is characterized by a dominant force, a force that ruthlessly invades all. Itong pwersa na to, sabi niya, pinapasok niya lahat, conquers all, and despotically controls. Now, a dominating female is the greatest curse in the world. Isipin niyo mga kapatid, pagka yung asawa nyo, di ba mga sister, yung asawa nyong lalaki, pagka ina-under nyo, kinokontrol nyo, sabi niya, that is the greatest curse in the world. Ganyang kasama yan, no? Sa mata ng Diyos. Praise God. Pag binaba natin sa unit ng family. Diba? Sa unit ng church, pagka nasusunod yung babae, asawa ng pastor, minsan makapangyarihan pa yung pastora eh. Diba? Sa pastor. Diba? Sasabihin lang ng kongregasyon, kung yung pastor nga namin, sunod-sunodan kay pastora eh. Diba? Ay, kukontrolin din ng mga asawang babae, yung mga asawang lalaki nila. Diba? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, hindi ganun. Nakikinig tayo sa asawa nating babae. Diba? Yung pakiramdam nila, yung opinion nila, we validate it. Ibig sabihin, pinapakinggan natin. Pero ang huling desisyon, nasa lalaki dapat. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo mga sister, kami ang sasagot sa asawa namin. Pag nagkamali ka ng desisyon, ako ang sasagot kung asawa kita. Pag nagkamali ako ng desisyon, hindi mo ako sasagutin sa Diyos. Ba? Absuelto ka. Kaya tingnan nyo si Abraham, di ba? Anong sabi ni Abraham? Tinuruan niyang magsinungaling si Sarah. Anong sabi ni Abraham? Sabihin mo, kapatid kita, huwag mong sasabihin asawa kita. Tingnan mo naman, Kristiyano, sinungaling, di ba? Minsan ganyan tayo eh. Para lang iligtas yung sarili niya, ipagsasangkalang niya yung asawa niya. And yet, tinawag siya ng Diyos. Di ba? Kaya pagdating doon, sumunod ba si Sarah? Sumunod si Sarah. Nagpailalim siya ng buo, 100% sa asawa niya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ni-rescue naman siya ng Diyos. Mali si Abraham, di ba? Mali ba si Sarah? Mali din si Sarah eh. Pero nagpailalim kasi siya sa asawa niya. Kaya ang Diyos, anong ginawa ng Diyos? Ni-rescue siya. Kaya ganun po din sa atin. Minsan may mga gusto yung asawa natin, di ba? Na minsan against sa kalooban natin. Pero dahil ikay nagpapailalim sa salita ng Diyos, dahil sabi ng salita ng Diyos, ang mga asawang babae ay magpailalim sa lahat ng bagay, hindi lang sa ilan, hindi sa pakiramdam mo na tama, hindi sa pakiramdam mo na okay, kundi sa lahat ng bagay, pakiramdam mo man tama o mali. Kailangan mo pailalim. At dahil sa pagpapailalim mo, yung asawa mong nagkamali, itutuwid ng Diyos. Hindi natin trabaho ituwid yung asawa natin. Sampal yan sa lalaki. Ako ganun eh. Pag tinuturuan ako ng asawa ko, naiinsulto ako. Lalaki ako eh. Diba? Kaya nga, kailangan baguhin mo yung approach. Diba? Minsan, lalambingin niya ako. Diba? O, pag nilambing ka, siyempre, nilalambing ka eh. O, siyempre, pag nilalambing ka, ay iba pagka sinisigawan ka. Eh, pasigaw ka pa lang, hindi na dumadating yung sinasabi mo, basta sinigawan mo ako. Diba? Basta sa akin, pakiramdam ko, sinigawan mo ako, hindi ko napakinggan yung sinasabi mo. Diba? Kaya nga makita natin yung approach din, diba? Hallelujah, kasi dumating din ang panahon, sabi ng Diyos kay Abraham, pinapalayas ni Sarah yung si Hagar. Palayasin mo yan, yung si Hagar at si Ismael. Ayaw, siyempre, anak niya yun eh. Diba? Pero sabi nga ng Diyos, makinig ka kay Sarah. Bakit? Ang sinasabi ni Sarah ay kalooban ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya minsan, hindi rin porke lalaki tayo, lagi tayong tama. Hindi rin porke babae sila, lagi silang mali. Minsan, yung kalooban ng Diyos, pagka pinapadaan niya minsan sa sister. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid eh. Minsan nag-uusap kami ng asawa ko, sabi ko nga, diba?
Gusto kong patunayan na mali sila. Kaya tanong niya sa akin, ano bang gusto mo? Patunayan na mali sila o patunayan kung ano ang tama? Diba? So doon pa lang sa sinabi ko, nakita ko, mali pala yung motibo ko. Diba? Kaya simula noon, nakinig din ako. Diba? Mali pala ako. Kaya minsan ginagamit din yung asawa natin. No? Pero tandaan niyo mga kapatid, that is the greatest curse in the world. Kapag ang babae ay pinangungunahan niya yung lalaki. Nabasahin na lang natin yung mga highlighted. Praise God. As the female idol falling out in the skies, so her power has grown until she has gained absolute authority. So yung iglesia na humiwalay doon sa Efeso, napunta sa Smyrna, dumami sila ng dumami. Pagdating sa Pergamo, sinuportahan ng gobyerno. Pagdating dito sa Thyatira, sa pang-apat, nagkaroon siya ng absolute authority. Such authority being usurped by her iron disposition. But she will want to be under authority and not rule over the male. For he is the head of the house. Kaya nga ito, di ba? Sabi niya dito, this is commanded of her, woman who is truly female. All female will be of that disposition, not a doormat. Kaya sabi nga, ang babae, sinasalamin niya na hindi tigasin. Hindi iron. Ano siya? To be submissive to the male. Magpailalim dapat ang babae sa lalaki. Kaya sabi niya dito, pero hindi mo pwedeng gawing doormat yung asawa mo. Minsan kasi may mga lalaking ganun ginagawang alipin yung asawa. Hindi natin alipin yan. Kaya nga kaparte yan, kaya natin yan other half natin yan. Praise God, sabi niya, di ba? Woman who is truly female, no real male makes a female a doormat. Kasi ang babae at asawa pag nag-asawa, isang katawan yan. Kaya kung paano mo tinatrato ang katawan mo, dapat ganun mo itrato yung asawa mo. But she will want to be under authority and not rule over the male, for he is the head of the house. If she breaks that image that God made for her, she is perverted. Kaya pag lumabas ang babae sa posisyon na yan, nag-lead na ang babae, siya na ang nasusunod sa bahay. Okay lang yan sa kusina, kasi sa kusina, mga kapatid, kaya nga pag magkaluluto ng pagkain di ba? Ay bahala na yung asawa natin, di ba? Pero pagdating sa mga pagdesisyon, lalo na pagdating sa spiritual, minsan pagdating sa negosyo, minsan pagdating sa secular na buhay, anong dapat gawin na may kaugnayan, minsan sa spiritual, dapat lalaki ang magdesisyon. Any male that lets the woman take authority has also broken that image, and he is perverted. That is why a woman cannot wear that which pertaineth to a man, or cut her hair. Kaya sinasabi din ng Biblia, mga kapatid, na ang babae ay hindi nga dapat magsuot ng kasuotang panlalaki. Hindi dapat nagpapantalon. Originally, mga kapatid, kaya nga dito sa Pilipinas, di ba, ano ang pambansang kasuotan ng lalaki? Barong Tagalog. Sa babae, barot saya. Saya. Diba? Sabi natin, palda. Ganyan kasi, kaya nga maski sa CR Ngayon kasi yung CR, ang pangit na Maski sa CR, may kulay yan. Kulay blue, tapos lalaki. Sa babae, kulay pink, tapos nakapalda yung babae. Bakit? Yun ay pagpapakilala ng lalaki at babae. Ngayon kasi halo na. Yung hindi mo pwedeng sawayin yung tawag dito. Yung mga transgender. Isipin mo, alam niyo mga kapatid, kaya nga, isipin mo, anak ko babae. May iihi na lalaki doon. Mukhang lalaki, mukhang babae talaga. Pero hindi pa nata-transgender. Diba? O minsan nga mga mukhang lalaki din nakadamit ng pambabae, diba? Dahil gusto mong irespeto yung pananampalataya nila, irespeto yung sister. Irespeto sila, diba? Sabi nila kasi gusto nilang umihi sa CR ng babae. Alam niyo mayroong ganyang case sa US? Yung anak niya nag-CR. May pumasok doon na nakapandamit babae na lalaki. Alam niyang bakla. Mukhang bakla pala. Alam niyang, siyempre, pag tinignan mo, bakla, excuse my term, ano yun, diba? Iba yung Praise God.
Alam niyo kung ano nangyari? Nagpanggap lang pala yun at ni-rape yung anak niya. Kaya nga sabi ko mga kapatid, sinong tao ang gusto pang manatili sa mundo na to? Yung maging yung mga batas, napakalambot ng batas. Isipin mo, pagpakiramdam mo, babae ka, pwede kang mag-CR, di ba? Nakita nyo yun dito sa Pilipinas, di ba yung hindi niya pina-CR yung transgender ba yun? Sa babae. Kawawa nga yung empleyado ng mall ata yun eh. Diba? Pero makita natin mga kapatid, ganyan yung nangyari sa panahon natin. Praise God. Kaya nga hindi dapat magsuot ang lalaki ng pangdamit pang babae. Ang lalaki hindi dapat nagpapahaba ng buhok, hindi nagpo-ponytail. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11. Diba? Sa lalaki na mahaba ang buhok yan ay kahihiyan, karumal-dumal. Pero ang babae na maikli ang buhok, sabi nga, nararapat ba na ang babae ay manalangin na putol ang buhok? Sabi niya, kung magpuputol ka ng buhok, magpakalbo ka na lang. Diba? Ayaw ng Diyos yun. Praise God. Kaya nga hindi tayo nagtitrim ng buhok, mga sister. Kaya nga sabi ko nga, kahit maraming, diba, alagaan din natin, tulungan natin. Yung anak ko, nakaraan, daming puto. Sabi ko nga sa inyo, ang haba ng buhok, tapos kulot pa. Diba? Sinagaan ko. Bili ako ng shampoo sa kuto, tapos sinusuyuran ko. Bakit? Ayaw ng Diyos eh. Naputulan eh. Kung puputulan niya, pag lumaki siya, wala akong magagawa. Diba? Praise God. Pero sabi ko nga, kailangan bata pa lang, makita niya na yung dapat. Ganon din mga lalaki. Diba? Praise God. Kaya hindi tayo nagsusuot ng mga, yung tawag doon. Diba? Okay lang yan yung mga jeans kung pang doble. I mean yung jeans. Maliban sa skinny jeans, yung leggings sa babae. Okay lang yan yung leggings, okay lang yan ang babae na mag-square pants as long as pang doble. Diba? Yung short, magsushort ka, okay lang yan as long as pang doble. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, simula nung malaman ko, sabi ko sa asawa ko, huwag kang magsushort. Alam nyo, ginawa ko sa short ko, pinamigay ko lahat ng short ko. Ako nga, kalalaki kong tao, hindi ako nagsushort eh. Diba? Nahiya ako nakikita yung legs ko. Maputi kasi yung legs ko eh. Diba? Praise God. Pero sabi ko nga mga kapatid, wala ka ding magawa minsan eh. Sa Biblia kasi, pagka ang iyong suot ay lumampas dito sa, pag nakikita na yung hita mo, hubad ka na, nakedness yan sa Biblia. Diba? Praise God. Kaya makita natin sa Exodus chapter 28, kung ako magkamali yun. Kaya makita natin, at hindi rin po pwede, sabi ng Biblia, kung sino mang lalaki ang tumingin ng mahalay sa babae, ay nagkakasala ng pangangalon niya. Kaya dapat yung mga sister, ayusin natin yung suot natin. Di ba? Praise God. Kasi pagka nagkasala ng pangangalon niya yung isang lalaki dahil sa pagtingin sa'yo ng mahalay, pagdating sa judgment day, kasama ka doon. Kasi hindi naman pwedeng magkaroon ng adultery na mag-isa. Di ba? Praise God. Kaya makita natin ganyan yan. Sabi niya, being a dominating female is Antichrist, and the seeds of the Roman Catholic Church are in her thought. She may deny this ever so vehemently, but when it comes to the word, let God be true and every man's word a lie. Praise God, no? Kaya nga, ganyan yung nangyari sa panahon natin. But the human female may be touched of almost any time, and that weakness in her allowed Satan to seduce her by the way of the serpent. Kaya makita natin ano yung nangyari doon sa halamanan ng Eden, di ba? Nagkaroon siya ng dalawang anak, si Eva. Sinong anak niya? Si Cain at si Abel. Si Cain, sino siya? Sabi ng Biblia, 1 John 3:12, siya ay anak ng Diablo, anak ng serpente, at si Abel ay anak ni Adan. Diba? Kaya pag binasa mo yung Genesis chapter 4, Genesis chapter 5, magkahiwalay yung salin lahi. At hindi binabanggit si Cain na kasama sa salin lahi ni Adan. Wala sa family tree ni Adan. Sa Luke, wala din. Sa Jude, wala din. Sa Genesis chapter 5 ata, wala din. Diba? Bakit? Panganay yun eh. Sa Biblia, mahalaga yung panganay. Bakit? Sabi ng 1 John 3:12, siya'y anak ng Diablo. Pagdating sa atin, wala nang literal na anak ng Diablo. Diba? Spiritual na. Kaya kahit na anong pangaral mo minsan sa mga tao, ayaw maniwala. Yes. Diba? Pero hindi natin sinasabi ko, anak ka siguro ng serpente. Anak ka ng Diablo, kaya hindi ka naniniwala. Diba? Kaya sabi nga ng Panginoong Jesus, kayo'y sa inyong amang
sa diablo. Diba? Kaya pag hindi natin naintindihan yung Genesis, hindi natin maintindihan yung Revelation. Kaya pagdating sa Genesis, may dalawang binhi. Binhi ng Diyos, binhi ng babae, at binhi ng serpente. Pagdating dito sa Revelation, may dalawang church. Isang iglesia ng Diyos at isang iglesia ni Satanas. Bakit? Parehong istorya na paulit-ulit. Noon physical, ngayon nagiging spiritual. Pero tandaan niyo ito mga kapatid. Sa tuwing mangangaral ka ng salita ng Diyos, magsishare ka ng Biblia, ng mensahe ng panahon, at ang tao ay kumukontra, yan ang panahon na kinakausap siya ng Diyos. No, yan ang panahon na dapat idalangin natin. Yan yung panahon na mas dapat idalangin natin siya. Bakit? Kinakausap siya ng Diyos. Yung kaisipan niya at yung Biblia ay nag-aaway. Kaya kinukontra niya yung Biblia. Diba? Praise God. Pero yung tao na oo lang ng oo, yan ang delikado. Yan ang mas mahirap. Praise God. No? Kaya sabi niya pa dito, and on the other hand, she is the type of all things clean and beautiful and the holy of and as the receptacle of the Spirit and blessings of God. Kaya nga ang babae mga kapatid, kasi nung magkaroon, gusto kasi nilang ng equality. Equal yung babae, equal yung lalaki. Pero nilagay ng Diyos ang babae sa isang mataas na kalagayan na nirerespeto, ginagalang, inaalagaan. Eh ngayon gusto nilang ipantay. Diba? Yung mga women, chauvinism, na magkamali. Diba? Kaya sabi na babae, kaya kong magtrabaho kagaya ng lalaki. Kaya kong gawin lahat ng kayang gawin ng lalaki. Pantay dapat. Kaya isang araw, mayroong tao, sumakay ng bus, babae. Pagdating sa bus, wala nang upuan. Anong sabi niya, nagsisigarilyo yung babae? Sabi ng babae doon sa lalaki, baka naman pwede kang tumayo. Diba? Bakit? Kasi babae siya eh. Ano sabi ng lalaki? Sabi nyo, magtatrabaho kayo kagaya ng lalaki. Kung uminom kayo gaya ng lalaki, kung manigarilyo kayo gaya ng lalaki, ngayon tumayo ka dyan kagaya ng lalaki. Diba? Imbis na ginagalang yung babae, dahil doon sa movement na yan, feminist movement, hindi na ginagalang yung babae. Pantay-pantay na eh. Diba? Praise God. Pero sa panahon natin mga kapatid, hindi, no, kaya nga sa panahon natin ganyan nangyari, pero naintindihan natin, di ba? Kaya nga sabi nga, siya yung tipo ng lahat ng malinis, pero siya din yung tipo. Kaya nga pagka ang babae ay wala na sa pwesto, ay tandaan nyo, ang isang tahanan ng haligi ang tatay, ang ilaw ay ang nanay. Pag nagluko ang tatay, at ang nanay ay nanatiling ilaw, yung mga anak walang problema yan. Ibig ko sabihin mga kapatid, may direksyon ng buhay ng mga anak. Pero tandaan niyo mga kapatid, kahit may haligi pa, pag nawala yung ilaw, kawawa yung mga anak. Hindi kayang pantayan ng tatay yung ginagawa ng nanay. At hindi rin kayang pantayan ng nanay yung ginagawa ng tatay. Praise God. Kaya nga, mayroong special touch yung nanay sa mga anak. Kaya may mga ganyan eh, di ba? Sira yung pamilya, nagloko yung tatay, pero yung nanay nag-focus sa mga anak at nanatili pa rin. Praise God. Kahit nanluloko siya ng asawa niya, hindi siya nakipag-iwalay, nagtiyaga siya. Diba? Kaya ano nangyari sa mga anak? Naging successful. Diba? Hindi napabayaan. Pero pagka ang tatay, mga kapatid, ang nanay ang nawala sa linya, napakahirap. Diba? Praise God. Eh sabi niya pa, on the other side, she is called the bride of Christ. On one hand, she is called Mystery Babylon, the abomination before God. And on the other hand, she is called New Jerusalem, our mother. And on the other hand, she is exalted to heaven, sharing the very throne of God as the only place befitting such a queen. No? All through the dark ages, she has dominated. No? Dumating kasi sa Pergamos, na-establish sila, naging Roman Catholic Church. Pagdating ng Dark Ages, yan yung kasagsagan ng kanyang pamamayagpag. Sa Middle Age, sa panahon na yun mga kapatid, pagka kinontra mo ang Roman Catholic Church, patay ka. Nasa history yan. Kaya nga si Rizal pinatay. Anong kaso ni Rizal? Erehe. Hindi siya revolusyonaryo. Nagsulat siya ng nobela na ine-expose ang kabulukan ng simbahan at gobyerno. Kaya nga ang kaso niya, heretics. Hindi kasi siya naniniwala sa turo ng Roman Catholic Church. Diba? Kaya anong nangyari? Pinabaril siya. Pinatay siya. Buti nga yun, binaril lang Sa Middle Ages, binabalat ang buhay. Sinusunog. May makita natin, diba?
Oh, but though she dominated the world, the kingdoms, and demanded that all men find their citizenship in her, there was a little group who belonged to God and their citizenship was in heaven, and them she could not destroy. Praise God, no? Kaya dito, tingnan pa natin. Dito sa panahon na to, the Roman Catholic Church fully immersed in idol worship based upon the rights of the Sun God. Kaya nagsimula siyang magturo, no? Praise God. Through the marriage of the church and state for Thomas Aquinas and Alverus Pelagius formulated the state that the Pope seems to those who view him with spiritual eye to be not a man but a God. Ang turo po ng Roman Catholic Church, mga kapatid, ang Pope, yan ay God on earth. Diyos sa lupa yan. Kaya nga hindi nagsisisi yan. Hindi nangungumpisal yan. Diba? There are no doubts. There are no bounds to His authority. He can declare to be right what He will and can take away from any their rights as He sees fit. To doubt this universal power leads to being shut out from salvation. The great enemies of the church are the heretics who will not wear the yoke of true obedience. It was indeed the darkest period of all history. It was the age of Pope Innocent III, who claimed that he was the vicar of Christ, supreme sovereign over the church in the world, who instituted the Inquisition, which under his direction shed more blood than any other time except in the Reformation. It was the age of pornocracy, the rule of harlots. Kaya sa panahon na yan, lahat ng kukontra sa Roman Catholic Church, pinagpapatay nila. Anong ginamit nila? Inquisition. No? Kaya dito makikita natin. For 2 lines of popes, no? Lampasan natin. Sabi niya dito, Dark Ages, the Papal Church, arming himself with the power of the sword, vexed the Church of God and wasted it for several centuries, a period most approximately termed in history the Dark Ages. Oh? The kings of the earth gave their power to the beast and submitted to be trodden on by the miserable vermin that often filled the papal chair. As in the case of Henry, Emperor of Germany, the storm papal persecution first burst upon the Waldenses in France. No? So, tingnan pa natin. So, ito kasi, pinapakita dito kasi yung ginawa nila eh. No? Sabi dito, the power of Inquisition was unlimited. Yung power nila, talagang unlimited yan. They proceeded against whom they pleased without any consideration of age, sex, or rank. Wala silang sinisino. Bata, matanda, babae, lalaki, may katungkulan na wala. Diba? To be rich was a crime. Pag mayaman ka sa panahon na yon, crime equal to heresy. Pag naungusan mo sila, yumaman ka, mas mayaman ka sa kanila, sa mga kasama doon sa simbahan na yon, mga kapatid, lagot ka. Therefore, many who had money were accused of heresy or of being favorers of heretics, that they might be obliged to pay for their opinions, no? Praise God. Kaya dito kinukumpiska yung mga pag-aari. Oh, kaya makita natin, mga kapatid. Kaya sa sulat ni Rizal, yung mga praile, yung mga gobernador silyo, takot sa mga praile yan. Oh, kaya ganyan yung nangyari. Kaya ang tawagin niyan, kung tawagin niya ng history ay Holy War. Kaya kaya nga napunta si Magellan dito. Gusto nila ang gawing Katoliko lahat. Ang problema, hindi pumayag yung isa. Kaya ginera. Diba? Tingnan pa natin. So, hindi ko nabasahin ito. No? History kasi ito eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga picture. No, imagine, mga kapatid. Sa sobrang dami ng pinatay nila, sabi niya, the river appeared presently like a stream of blood. Sa sobrang daming mga taong namatay, dahil hindi sila sumunod dun sa gusto nila. Yung ilog parang stream na ng dugo. Oh. Lampasan na lang natin, madami ito eh.
Kaya noon, pag nagprotesta ka, yari ka. Kaya yan ang term nila eh. Mamatay ka or maging katoliko ka. Sa history po ito, no? Sa modern times, makalimutan ko yung title ng libro. Praise God. Sabi niya, they hang both men and women by their hair. Kaya noon, ang mga babae, mahaba yung buhok. Kaya pagka-Kristiyano ka, alam nila. Ay yung buhok mo, isasawsaw sa alkitran at sisilaban. Diba? Praise God. And smoke them with hay until they were nearly dead. And if they still refuse to sign the recantation, itanggi lang nila yung pananampalataya nila. They hung them again and repeated their barbarities. Ganyan yung ginawa nila. Tingnan natin yung mga mga picture, di ba? Ano po ito? History ito. Praise God, no? Napakarami kasi nito eh. Hindi ko na maisa-isa. Yan. May mga torture device sila. Yang na yan, triangle na yan ay praise God, no? Na matalas yan mga kapatid, na kung saan ay pinapahirapan nila yung pag pumunta kayo sa Europe, may museum yan doon. No? At pagkatapos yung mga tao, di ba? Yan. Tatali ka dyan sa wheel. Tapos sa ilalim may apo yan. Ipapaikot-ikot ka dyan, itanggi mo lang si Kristo. Maging katoliko ka lang, di ba? At pagkatapos yan din, di ba? Kaya kawawa sa panahon na yun yung mga babae. Mga kapatid, oh. Yung mga sister, praise God. Kaya ganyan yung ginagawa nila, praise God. Diba? Yung iba, imagine, binubuhusan nila ng mainit na tubig. Kabunga nga, may imbudo. Diba? Yung iba ay lead, tingga. Binubuhos, itanggi lang nila yung pananampalataya nila. Kaya sabi ko nga mga kapatid, yung dinadanas natin, wala pa sa dinanas nila. Tapos tatanggi ka kaagad. Diba? Masabihan lang tayo minsan eh. Diba? Minsan mapaalalahanan lang tayo eh. Na-offend tayo. Itong mga tao na ito mga kapatid, buhay nila yung binigay nila. Diba? Kaya nga, tingnan nyo yung mga kapatid. Alam nyo yung mga kapatid, kaya nga nung nire-research ko yun, yung mga sister, kawawa, tinatanggal yung kanilang dibdib. Kaya nga may mga sila, may mga flies sila na kung saan ay pinapahirapan nila yung tao. Itanggi lang nila. Kasi noon mga kapatid, pagka ikaw ay nakurso na dahan, lalo na nung mataas na opisyal, nakurso na dahan ka nung sasabihin nila ikaw ay may marka ka ng witch. Kaya sa palabas mga kapatid, tingnan nyo sa mga palabas, yung mga witch mahaba yung buhok. Bakit? Kasi pinerbird nila eh. Kaya ngayon pag mangaral ka na dapat mahaba yung buhok, ang tingin sa'yo, aswang. Kasi nung ganun kami mga bata kami. Kaya nung masasalubong ko yung taga-bangkwang na dating daan, kasi ang dating daan, ang turo din nila, mahaba dapat ang buhok, walang Eh biro mo yung buhok mga kapatid, sayad sa simento, sa lupa. Sabi ko, aswang ito. Kaya pagka nasasalubong mo ng ganun, dito ako sa kabilang daan. Diba? Yun pala, ayon sa history, ang tawag talaga sa kanila ay mga witch. Sa Pilipino kasi aswang ang tawag eh. Diba? Kaya ganyan, kaya huhubaran yung babae, hahanapin nila yung marka ng witch. Para patunayan, kaya nga ikaw ang pinakakawawa sa panahon na yan. Bakit? Sa panahon na yan, dadaling ka sa kung saan, sa kulungan at gagawin kang sex slave. Nire-rape nila yan. Diba? Pero hindi nila tinatanggi yung pananampalataya nila. Ba, nandiyan na panahon na sinusunog. Praise God, sa tulos. Yung iba nilalagari. Kung makita nyo yung isang picture, nilalagari yan mga kapatid, hinahati, dalawa. Nasa history naman yan. Praise God, di ba? At yung iba, di ba, ganyan yung ginagawa. Yung iba, pinapaso-paso nila hanggang talagang hindi ka papatayin kagad, tinotorture. Kaya sabi ko, swerte si Rizal, binaril lang eh. Di ba? Hindi ganyan yung nangyari. Tingnan nyo yung Gumbursa din, di ba? Pinatay din nila. Diba? Praise God. Kaya ganyan kalupit yun. Nung mamayagpag yung Roman Catholic Church, ganyan yung ginawa nila. Nasa history yan. Inamin din naman nila eh. Diba? Praise God. Kaya nga yung mga Muslim, galit sa mga... kasi nung panahon na yun, may mga crusaders yan eh. Yung mga crusaders sa palabas, yung mga sundalo na may cross sa shield, may cross yung espada, may cross dito. Mga crusaders yun. Yun ay mga
parang mga knights yun ng Roman Catholic Church. Na pagka hindi sumunod yung mga napunta nilang lugar, talagang gera. No? Kaya inuubos nila yan, no? Praise God. No? Kaya ganyan yung nangyari. Kaya dito nagpapakilala siya ng Son of God. Bakit? Mawawala yung mediatorship niya. Kaya ano nangyari? Kaya nagkaroon ng mga confessional booths. Kaya pag katoliko, ikaw ay mangungumpisal. Imbis na idirekta mo sa Diyos, pupunta ka sa pari. Kaya nga dito nawala yung mediatorship ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Roman Catholic Church, sila na ang mamamagitan. Kaya dyan din dumating, mananalangin ka sa santo. Mananalangin ka kay Maria. Si Maria ay tao kagaya natin. Diba? Hindi kailangan niya ring mabautismo ng Holy Spirit para maligtas. Hindi siya nanay ni Kristo. Diba? Siya ay incubator lang. Praise God. Kaya ganyan yung nangyari. Praise God. Ngayon, kaya nga yung, alam nyo yung sigaw sa Pugadlawin ba yun? Yung sigaw sa Pugadlawin, mga kapatid, sa history natin, yung mga lalaki na mga revolusyonaryo, tawag dito, parang i-ambush nila yung mga Kastila. Ang problema, yung mga babaeng asawa nila nagkumpisan. Nung magkumpisan sila, sinabi sa pari, edi nabuko sila. Kaya mayroong sigaw sa Pugadlawin. Kaya nga dapat ay isi-surprise nila yun. Surprise attack yun. Ang problema, kinumpisal sa pari. Kaya nalaman ng mga kalaban. Kaya yung sigaw sa Pugadlawin, di ko alam kung sigaw sa Pugadlawin ba yun. O baka mali yung term ko. Mayroong part kasi sa history ng Pilipinas na parang inambush sila. O sabi nga, nalaman yung plano nila. Kaya ganyan po. Kaya tayo, direkta tayo sa Diyos. Hindi tayo nangungumpisal. Diba? Kaya nga, yan ang ginawa ng Roman Catholic Church. Tapos pag November, nagdadasal sa mga patay. Pag ang tao namatay, kahit anong dasal mo, wala na yon. Praise God. Kaya ginawa nilang negosyo. Pag magpapadasal ka, meron lagi sobre yun. Ay, ang daming patay. Sasabihin yung asawa mo, nahulog na naman sa impyerno. Kailangan ipadasal para umabot sa langit. Wala na yun. Pagka ang tao, marinig mo ang salita ng Diyos at di ka nag-aksyon at namatay ka, ang salita ng Diyos na narinig mo, yan ang huhusga sa'yo. Praise God, no? Titingnan pa natin. Nandyan yung doktrina ni Jezebel. Diba? Ano nangyari? Mas naging makapangyarihan yung church at nag-umpisa siyang magturo ng ano? Anong turo niya? AD 593, purgatory. Walang purgatorio. Diba? At ang isa pang turo niya, ang unang-unang pope, yan ay God on earth. Imagine, mga kapatid. Kung nagbabasa ka ng Biblia, marinig mo na yung pope ay God on earth. Tapos sasabihin mo, nagbabasa ka pa ng Biblia, maniniwala ka pa rin. Ipamumusong yan eh. Diba? Pagkatapos transubstantiation. Ano yan? Yung ostya, pag tinaas ng pari yan, at pinalalangin, magiging literal na katawan ni Kristo yung kaya hindi kinakagat yun. Diba? Yung ostya na maliit, pag binigay sa'yo, hindi kinakagat yun. Hindi mo binabali yun. Diba? Kasi yung ostya, pag pinag-pray na, diba, una yun, kasi may malaking ostya, yung iba, hinahati nila, diba? Tapos, ipapag-pray ng pari. Yung mga ostya na, kaya nga, pagka dumikit dito sa ngala-ngala mo, ibig sabihin daw nun, hindi ko alam kung totoo, kasi yun ang sabi nila dati nung nasa Katoliko pa ako. Makasalanan ka daw, dahil mong kasalanan. Kaya hindi kinakagat yun kasi dudugo daw yun. Kasi literal na katawan. At yung alak naman ay magiging literal na dugo. Diba? Pero hindi totoo yun. Diba? At pagkatapos yung indulensya, binibili yung kaligtasan. Certificate yan. Praise God, magbabayad ka sa simbahan, may certificate na ikay ligtas. Kaya nang dumating si Martin Luther, nakita niya yung kaibigan niya, inom ng inom. Eh, bakit ganyan ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot? Ganito, pupunta ka ng ano? Hindi Bakit? Binayaran ko na. Ito ngayon certificate. Diba? Kaya pag malaki yung donation mo sa church, mas malaki yung pag-asa mo. Kaya nandyan din yung mga confessions. Yan yung mga pagpangungumpisal. Diba? Kaya nga si
Jezebel, hindi yan anak ni Abraham. Tandaan niyo mga kapatid, ang Katoliko, hindi yan Kristiyano. O sabihin natin, Kristiyano yan, karnal siguro. Diba? Ang Katoliko ay Katoliko. Kasi sa history mga kapatid, ang Roman Catholic Church, yan ang nagpapatay sa mga reformist, sa mga reformer nung panahon ng Reformation Age. Diba? Praise God. Basahin niyo sa history, no? Kaya nga dyan, pinag-asawa niya, nabanggit ko na to kanina, no? Lalampasan natin. Kaya nga sabi ko mga kapatid, pagka nag-asawa ka kasi ng unbeliever, mahirap. Kaya si Solomon, nagkaasawa siya ng mga hindi Israelita, di ba? Bawat asawa niya, tinayuan niya ng templo. Ayon doon sa pananampalataya ng asawa niya. Diba? Kaya ngayon ang mahirap pagka nagkamali tayo ng asawa. Diba? Pero pagka nandyan ka na may asawa ka na at bago mo lang ito narinig, diba? Huwag mong iiwalayin yung asawa mo. Diba? Kaya nga sabi ko nga, ipag-pray natin na mabago ng Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos. Kaya ganyan ang ginawa ni Jezebel. Siya ang nasa likod. No? Kaya nga pinagpapatay niya yung mga propeta sa panahon na yan, nakasama ni Elias, na hindi sumang-ayon sa kanya. Diba? Praise God. Kaya sa panahon na yan, mga kapatid, tumakbo din si Elias. Kala na Elias, siya na lang mag-isa. Pero may preserve ang Diyos. Praise God. Kaya tanda natin, ganyan na ganyan. Kaya binanggit ng Biblia yan, Jezebel. Kasi ganyan na ganyan yung ginawa ng Roman Catholic Church. Lahat nung hindi sumang-ayon sa kanya, nung kasagsagan niya, pinagpapatay niya. Diba? Praise God. Tingnan pa natin. Kaya nga, ang propeta niya, 450, kung hindi magkamali. Tapos isa lang si Elias. Diba? Kaya hindi basihan yung dami. Dami nyo nga. Diba? Kaya sabi ko mga kapatid, di baling konti tayo dito. Diba? Di baling kukonti yung naniniwala sa purong salita ng Diyos at umaaksyon sa salita ng Diyos basta sa salita ng Diyos tayo. At least alam natin pupunta tayo kung nasa ng ating Panginoon Jesus. Anuhin natin yung madami. Diba? Dami mong kaibigan. Diba? Tapos lahat tayo pupunta sa impyerno. Diba? Kaya nga idol worship yan. Yung pagsamba sa ribulto, niluluhuran, di ba? Sabi nila, umiyak minsan ng dugo, di ba? Wala tayong magawa eh. Praise God. Kaya nga sabi niya pa dito. Now then, the teaching of the Catholic Church, the church is a female, it is a woman, denies the word of God. The Pope who is literally Apollo in the modern version, has taught the people to join themselves to idols. The Roman Catholic Church has now become a false prophetess to the people. Kaya nga, yan ang may dala ng 666. Yung title ng Pope, Vicarius Filii, pagka inad mo yan sa Roman numeral 666 yan. Kaya kung gusto mo hanapin yung mark of the beast, yan yun. Kaya sabi ko nga mga kapatid, simula nang malaman ko yan, hindi ako pumapasok dyan. Kahit nung mag-graduate ako, may mass yan, di ba? Hindi ko kaya, sabi ko sa kuya ko. Napapasok ako doon. Isipin mo, simbahan ni Satanas yun eh. Di ba? Sabi ng Biblia eh. Hindi naman ako nagsabi. Di ba? Praise God. Pagkatapos, papasok ka. Hindi naman ibig sabihin lahat na nandun kay Satanas. Hindi. Kundi yung sistema, yun ang nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. Praise God. No? Kaya makita natin, maging galing ako doon eh. Minsan kong minahal yun. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, hindi ako lumuluhod doon sa PUM. Bibihira. Kasi panatiko akong Katoliko. Ay lumuluhod ako sa simento. Gusto kong nahihirapan ako kasi pakiramdam ko natutuwa ang Diyos eh. Kasi yun ang turo namin eh. Magpenitensya ka. Diba? Mag-ayuno ka pagka Semana Santa, walang karne. Diba? Praise God. Tapos maglalakad ka sa tapyas. Semana Santa rin yun eh. Yun na yung penitensya mo, magbabawas ka ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, sa puso ko talaga nga totoong-totoo ako. Pero mali pala. Buti na nagdawa nagpapako sa krus. Diba? Praise God. Pero makita natin mga kapatid, tinawag ako ng Diyos sa kabagan ng Diyos. Ganun din natin yung mga tao doon. Hindi nila kasalanan yun. Kaya hindi natin sila sinisisi. Ipinapangaral lang natin yung sinasabi nung Biblia, no? Taken away the word of the Lord from the people and given her own ideas. Kahit hindi Roman Catholic Church, kahit anong iglesia, natatanggalin ang purong salita ng Diyos, mga kapatid, at ilalagay mo yung sarili mong ideya, di ba? Wala tayong kaibahan sa kanila.
Praise God. They teach on their own that there is a purgatory, but you can find that in the Word. They teach that the prayers and masses money will get you out of the purgatory into heaven. The whole system that is based upon its teaching is false. No, kaya hindi totoo, no? Kaya simula noon, sabi niya nga ganyan ng Biblia, ay pinainom ni Jezebel ang buong mundo ng alak ng kanyang pakikiyapid. Bakit? Kasi halos buong mundo nung panahon na yun ay makonquer niya. Diba? Mismo, mga kapatid, yung mga hari, takot sa Pope. Praise God. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, na nakonquer sila, pero hanggang ngayon, sila ang namamayagpag spiritually. Diba? Praise God. Dahil yan ang pinakauna, the mother of all religion. She has never repented but has stubbornly destroyed any and all who tried to help her repent. Kaya wala tayong magawa. Magiging makapangyarihan yan. Predestinated yan na mag-rule ng buong mundo. Hindi natin kayang pigilan yan. Pero sabi nga, binigyan ba siya ng Diyos ng pagkakataon? Binigyan siya. Pero tinanggal. Alam niyo mga kapatid, babasahin niyo yung mga statement ni Martin Luther, ni John Wesley, ng mga naunang mga Christian. Alam niyo kung ano sabi nila? The Antichrist is the Pope. Pero ngayon, ipakita mo yan doon sa mga sumusunod sa kanila, hindi sila maniwala. Bakit? Kasi, isipin mo, kaya nga sabi ko, hindi ka ba nagtataka, yung turo mo, Trinity, turo ng Katoliko, Trinity. Ba? Hindi ka ba nagtataka, tapos sasabihin mo, magkaiba kayo. Ay, babaguhin lang nila yung term. Diba? Pero, tandaan niyo mga kapatid, yung 3 persona yan, basta 3 persona ang paniniwala mo, galing yan sa Katoliko. Praise God, according to history. Praise God, no? Not once has she ever apologized and said she was wrong for her mass murders, and she won't either, and no matter how mellow and sweet she appears at this particular time, she will yet rise up to kill. For murder lies in her evil and unrepentant heart. Kaya ganyan yung magiging kahinatnan yan. Pero itong mangyayari, sabi niya mga kapatid, manganganak siya. Ang baboy, pag nanganak, baboy. Diba? Ang iglesia, pag nanganak, iglesia yan. So yung Roman Catholic Church, manganganak siya kasi may mga lalabas sa kanya. Diba? Praise God. At pero ano daw gagawin ng Diyos dyan? I will cast her into the bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent on their deeds, and I will kill her children with death. Diba? Praise God. Kaya nga kung saan pupunta yung nanay, doon din pupunta yung mga anak. Kaya sabi ko nga, tandaan niyo mga kapatid, ang mark of the beast, ang may dala na mark of the beast, yan yun. The Roman Catholic Church. We can prove it in the Bible. Yung mga anak, yung mga lumabas sa kanya, yan yung image of the beast. Pag pumunta ka sa nanay, pumunta ka sa anak, parehong pupunta niyan, Great Tribulation. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag inimbita kayo sa binyag, sa reception kayo pumunta. Huwag kayo pupunta doon. Diba? Ako madaming umimbita sa amin, pero sabi ko nga sa asawa ko, bakit tayo pupunta doon? Doon lang tayo sa reception. Diba? Ngayon kung hindi, papayag yung huwag mo na lang ako imbitahin. Kung hindi mo matanggap yung pananampalataya ko, hindi ako welcome dyan. Kasi hindi mo pwedeng ipag-ihiwalay yung pananampalataya ko sa sarili ko. Diba? Praise God, iisa yan. Kasi unfair minsan, gusto nila irespeto yung pananampalataya nila, pero pagdating sa pananampalataya mo, ayaw. Diba? Praise God. Kaya minsan mga kapatid, kailangan mapakita mo yung paninindigan mo. Manindigan tayo. Diba? Kasi pag nakita nila matibay yung paninindigan mo, diba? Minsan sinusubok-subukan ka lang yan eh. Kasi ang tingin nila sa mga Kristiyano ngayon, Kristyanuhan lang. Bakit? Kasi maraming mga Kristiyano na hindi talaga Kristiyano. Isipin mo, Kristiyano, uminom. Tapos, i-justify pa, si Kristo nga, uminom. Diba? Ibigyan mo ako ng alak na kagaya ng ginawa ni Kristo, baka uminom ako. Diba? Wala nga eh. Diba? Praise God. Kristiyano, nakikipagsayawan. Si David nga daw, sumayaw sa Espiritu. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, ang hirap. Diba? Ngayon, masisisi mo ba yung tao na hindi magtiwala? Diba? Praise God. Pero kaya nga, tandaan nyo ito mga kapatid, hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyano.
Yun lamang mga totoong Kristiyano. May dalawang uri ng Kristiyano, isang karnal na Kristiyano at isang spiritual na Kristiyano. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid minsan yung pananalita lang na, diba, hindi nga mahirap nga lumabas sa bibig ko diba? Yung mga, kaya minsan pagka pastor, mga Kristiyano, nagugulat ako. Hindi ako sanay. Diba? Kahit nga diba? Kaya sabi nila, yung salitang G-A-G-O, hindi naman mura yun Pero hindi ko nga kayang diba? Yung T-A-N-G-A, diba? Minsan hindi naman, diba? Kaya nga, hindi naman mura yun, diba? Pero sa akin, personally, mahirap sabihin sa akin yun. Masasabi ko siguro yung pagka na punding na ako siguro. Diba? Praise God, doon nagagalit ako. Pero pagka natural na parang expression mo, diba? Hindi ko nga sinasabi. Praise God. No, kaya makita niyo mga kapatid, kaya nga minsan yun nga lang sasabihin mo, gagawa ka ng kwento hirap sa akin yun. Kasi pakiramdam ko niloloko ko yung tao Diba? Sasabihin mo ganito, hindi naman talaga ganun yung totoo. Tapos tuturuan mo akong para lang ganito ganon, diba? Nahihirapan ako. Hindi ko sinasabi, I'm not judging yung mga tao, pero sa akin personally, against my conviction yun, against sa konsensya ko, no? Kaya makita natin mga kapatid, ganyan na kasama yung panahon natin, no? Kaya sabi niya dito, I will put upon you none other burden. Sa panahon na yun mga kapatid, wala nang ibang bigat na binigay ng Diyos. Bakit? Kasi sa panahon na yun mga kapatid, pag tinanggihan mo ang Roman Catholic Church, patay ka. No, alam niyo merong sa history si William Tyndale ba yun? Ikaw mo siya. Merong isang Kristiyano nagbasa ng Biblia. Alam niyo kung anong ginawa? Tinanggal yung mata. Dahil nagbasa siya ng Biblia. Dahil sa panahon na yun, bawal magbasa ng Biblia. Ngayon, malinaw pa mata natin. Hindi pa tinatanggal, di ba? Pero minsan, ang hirap magbasa ng Biblia, no? Kasi ang daming distraction ngayon sa panahon natin, Kaya alam niyo mga kapatid, ako personally, minsan pagka nagdadrive ako, Panginoon, parang nabawasan o parang nawawala na yung dating, alam niyo noon, kasi ngayon, president kasi ako ng tawag doon, non-teaching. O, kahapon, nagano kami, World Teachers Day, siyempre, presidente ka, dapat nandun ka, ikaw yung mag-aasikaso, susigurado mo yung mga event, tapos ang problema kasi may banda. Alam niyo mga kapatid, nung una ako makatanggap sa Panginoon, hindi mo ako mapapasok dyan. Kaya kagabi nagpe-pray ako, Panginoon, parang malayo na ba ako? Diba? Kasi noon, alam niyo, pagka-pesta, hindi nga ako dumadaan lahat dyan Siguro dahil yun yung panahon na napaka-dogmatic ko. No? Kaya noon, hindi mo ako mapaparid na nga yung sa kasadyaan. Sabi niya, hindi naman pesta yan, kasadyaan yan. Pareho lang yun. Diba? Ako pang lulukoyin nyo. Kaya sabi ko nga, buong mundo na-conquer nila, bawat sityo may pesta. Sa santo. Bawat baryo, bawat barangay. Diba? Nakapangalan nga sa mga santa. Santa Monica. Diba? Mga santo. Bakit? Na-conquer nila kasi. O kaya kagabi, kaya nga sabi ko nga, sabi ko, natuwa din ako kasi nabunot ako sa rapol May speaker na ako na maliit. Kasi noon, mga kapatid, nag-uumpisa tayo. Sabi ko, Panginoon, gusto ko yung speaker, yung Brudo, yung ina-offer ni sister. Kahit ganun lang, Panginoon, yung speaker namin. Okay na yun. Kaya kahapon, ako kasi nag-hawak ng number Pag sabi, 280. Pag 280, hanap ako. Gulat ako, ako nakasulat. Ako, napasigaw tuloy ako, sabi ko may speaker na, Kaya sabi ko sa pagka mag-picnic tayo, outing tayo, hindi may speaker tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi yung target ko sana din, TV. Kasi yung mga tanong ko, Panginoon, ano yung TV? May TV naman sa church. Sabi, naalala ko parang maluloko na to diba? 32 inches din yun Diba? Pwede magdagdag yung TV. Pero alam niyo mga kapatid, nung nandoon ako, talagang hindi ka makomportable. Hindi mo magawang kung hindi, sabi ko nga sa kasama ko, alam mo kung hindi lang ako presidente dito, aalis na ako diba? Praise God. Kasi doon sa namin akong presidente sa non-teaching. Inintay ko rin matapos yung rapol.
Nung matapos na yung raffle, nung maglilinis na, sabi, tapos na yun, sabi, paalam na ako, alis na ako kasi alas 12 na tapos yun. Sabi ko, linggo bukas. Pero nung nandun ako, ini-scroll ko to, nire-review ko yung topic ko. Diba? Kasi yung mga kanta, tapos makikita mo, may mga sabing nila, Kristiyano sila, sumasayaw. Bakit? May kargada na eh. Diba? Nakainom na eh. Tapos sasabihin Kristiyano. No? Kaya sabi ko minsan hindi ko ma-atim na gano'n. Praise God. Kahit sumayaw din sila kahapon, yung mga kasama ko, kagabi. Sabi ko, ayaw ko. Baka ma-discover tayo. Diba? Kaysa ayaw sa gusto, sabi ko nga, hindi niyo ako mapilit. Diba? Minsan nila akong napilit doon sa seminar. Sabi kasi nung sa seminar, yung hindi sasayaw daw ay walang certificate. Hindi ko ma-reimburse yung ano ko. Alam niyo, sabi sa amin nung nag-comment, alam niyo, para kayong may Bible study kasi ginitna nila ako tapos yung suot ko naka-barong, yung polo barong tapos naka-slack. Alam niyo, para kayong tapos ganun-ganun lang. Hindi naman ako maalam magsayaw tapos ginitna pa ako. Kinantsawan kami. Kaya alam niyo mga kapatid, pagka ikay Kristiyano, walang magtuturo sa'yo. Hindi ka kailangan konsensyahin ng pastor. Hindi ka kailangan pukpukin lagi. May espiritu ng Diyos na magsasabi sa'yo, parang mali ito. Diba? Kaya yung still small voice na yan, pag nadidinig mo yan sa puso mo, pakinggan natin. Kasi pag hindi mo pinakinggan yan, isang araw mawawala yan. Diba? Kaya noon mga kapatid, lalaki ako. Nung una kong marinig, diba? Kaya nga nung nagbabasa na ako ng Biblia, sabi ni Brother Branham, anong mensahe, sabi ni Brother Branham, yung mga lalaki na nagsushort, sabi niya ay sisi. Diba? Noon mag-short ako, sabihin ko sa inyo mga kapatid, talagang maikli. Pagka tumaas ako ng kamay, labas yung pusod ko. Kasi yung mga suotan namin, mga maliliit. Kaya nung marinig ko, nung una ako makapaninig yung salita ng Diyos, ako dumadaan niya kila pastor. Pag nag-short ako. Noong nga nahihiya ako pagka nakatirik yung buhok ko eh. Ay, pag nakikita ko ni pastor, ginaganon ko. Hindi ko naman alam yun eh. Pero may nagtuturo sa'yo, mali yun. Hindi naman tinuturo ni pastor yun eh, na dapat yung, hindi, sinasabi niya rin pala sa pulpito. Yung turik-tirik yung buhok, diba? Yun yung gwapo sa paningin ng mga dalaga dati. Pagtirik yung buhok, alam nga kung babalikan nyo, matatawa kayo. Pangit ko pala. Kala mo, gwapo ka, pangit ka pala, diba? Praise God, no? Pero walang magtuturo sa'yo, kundi ang Diyos. Diba? Praise God. Kaya makita natin, yung pangangaral, ito'y paalala lang. Hindi tayo tinatakot dito. Ito'y paalala lang na merong salita ng Diyos at di nagkulang ang Diyos. Tatanggapin mo hindi, nasa sa'yo yun. Praise God, no? Malapit na tayo. Isang quotation na lang. Pwede ba tayong tumayo mga kapatid? Sabi na dito, I will put upon you none other burden. The word for burden is weight or pressure. The pressure of the dark age was either bend or be broken. Bow or die. It was the Inquisition, the power of the empire backing up satanic worship. The power of the empire backing up satanic worship. Be organized or pay with your life. It was to deny Rome, stand up for the word, even unto death. Amen? Pwede ba tayong umawit mga kapatid? Awitin natin yung The Old Rugged Cross. Kaya ganyan po yung nangyari sa panahon natin, di ba? Hallelujah. So, imagine, isipin nyo mga kapatid, di mo kailangan maging pastora para maging dominating female ka. Sabi niya, the greatest curse in the world. Anderin mo lang yung asawa mong lalaki. Ano yun? Kasuklam-suklam sa Diyos yun. Diba? Praise God. Pero tandaan nyo ito mga lalaki, hindi magagawang irespeto ng babae, ng asawang babae natin, tayo, kung hindi natin mapaparamdam sa kanila yung pagmamahal. Diba? Kasi pag naramdaman nila na inalagaan mo sila, na mahal mo sila, eh sino bang hindi magpapailalim? Diba? Praise God. Eh makita natin mga kapatid, naging makapangyarihan sila sa mga susunod makikita natin, diba? At salamat sa Panginoon, di tayo nilagay sa panahon na yan. Diba? Dito tayo nilagay sa Laodicea. Kasi siguro kung nandyan tayo, isa din tayo sa nanindigan. Diba? Amen. Isa ka din sa nagpasunog. Pero, puti na lang, dito tayo. Diba? Di tayo na-torture. Praise God. Awitin natin on a hill far away.
at magko-closing prayer tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po. The hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of the sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my throat is at last I lay down. I will plead. I will plead to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish. I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amen. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, we cherish the cross, Panginoon. At maraming salamat sa cross, Panginoon. Salamat sa dugo mo na nadanang, Panginoon, nagkaroon kami ng kaligtasan. At Lord, we praise you, Panginoon. And we glorify you sa mga salita na aming narinig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang nagbabago ng buhay. Ikaw ang nagpapaintindi ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang magkukwikin ito, Panginoon. At Panginoon, dalangin namin, ikaw po ang magpalago nito sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, we pray and we thank you, Panginoon, na inilagay mo kami sa panahon na ito, Panginoon, na kung saan ay malinaw naming nakikita, Panginoon, ang mga nakaraan, ang mga kasalukuyan, at ang mga magaganap, Panginoon. Na sa ganun, Panginoon, malaya kaming makapanindigan, Panginoon. Malaya kaming makapaglingkod. At Lord, nakita namin ang mga sakripisyo ng mga tao, Panginoon, na unang naniwala sa iyo, Panginoon, sa panahon ng Thyatira. Panginoon, hindi namin kayang pantayan yun, Panginoon. Marahil ang aming suffering ngayon, Panginoon, ay katiting lang sa suffering na dinadanas nila, Panginoon. Kaya, Panginoon, anumang dinadaanan ng bawat isa, nawa ay alalahanan namin, hindi pa dumadanak ang dugo. Hindi pa tumutulo ang dugo namin sa mga sakripisyong ginagawa namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At kahit kailan, Panginoon, dumanak man ang aming dugo, Panginoon, salamat, ikaw ang nagbigay sa amin ng dahilan na manatili at patuloy na maniwala sa iyo mga purong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at nawa po katulad nila, Panginoon, ay maibigay namin ang buong buo ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Dahil nga, wala nang ibang bagay na magaganap dito na maganda, Panginoon, sa lupang ito. Pasama ng pasama, Panginoon, padilim ng padilim, pakurap ng pakurap, Panginoon, ang panahon na ito, Panginoon, sa lahat ng sistema, Panginoon, sistema ng pamilya, sistema ng relihiyon, sistema ng edukasyon, sistema ng gobyerno, Panginoon. At isang bagay na lang ang magandang mangyayari, Panginoon, at yun ang pagbabalik mo, Panginoon. At nawa sa iyong pagbabalik, Panginoon, we pray, walang maiwan na isa. At nawa we pray, Panginoon, pag-uwi namin sa bahay, Panginoon, sisulatin namin ang aming buhay, Panginoon, magsumuko sa iyo at magpatianod, Panginoon, sa leading ng iyong Espiritu, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, di ka nagkulang sa pagpapalala sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tuloy po, Panginoon, na namang kulang sa panalangin ito, Panginoon. Ikaw po magdagdag, mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Inangat po namin ng mga
kapatid namin na hindi namin nakasama, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, nawa, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Lord, we pray sa susunod na linggo, makasama muli namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Ako po muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin, He's coming soon. Amen. Meron po bang gusto maghandog awit para sa ating mga offering? Baka meron gusto maghandog awit? Kung wala naman po, ay awitin natin He's coming soon. Amen. Sa mga nangyayari sa palibot natin, mga kapatid, talagang tunay na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon na patuloy niya tayong iningatan sa lahat po. At, maging ngayon yung likod, maraming pagkukulang, maraming mga pagkakamali, pero patuloy niya iningatan ng ating Panginoon. At maraming salamat sa biyaya ng Diyos. Awitin natin in this, the closing days of time. The closing days of time. What joy the glorious hope affords, that soon all wondrous truths of life He shall reign King of kings and Lord of lords. Is coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon, we know He's coming soon. The signs surrounding earth and air, or painted on the starlit sky, God's faithful witnesses declare that the coming of the Savior draweth nigh. Is coming soon. Is coming soon. Is coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon, we know He's coming soon. We know He's coming soon. Amen. Bago po tayo manalangin, mga kapatid, bago ko makalimutan, may konti lang tayong announcement. Sama po natin sa prayer, mga kapatid, yung sa license sa kasal, kasi hindi ko alam yung pinasahan ni Carlo ng papel ay marahil hindi niya alam yung batas. Kasi yung purpose ni Pastor Tomas nung pagpunta dito, kung sakaling ganun ang gagawin, kasi kini-question, kasi hinihingihan ako ng GIS, hinihingihan tayo ng GIS. Yung GIS na yun, mga kapatid, ay hindi dapat nire-required sa corporation sole. Kasi merong nagsulat na simbahan sa SEC at sinabi ng SEC, ang sagot naman ng SEC, ang mga corporation sole ay wala na dapat GIS. Ngayon, sabi ni Pastor Tomas, may mga instances kasi ng mga pinapasahan na hindi nila alam yon. So pinipilit nila yon na kailangan ng GIS. Pero sabi nga ni Pastor Tomas, yun ang purpose kaya siya pumunta sana. Ang problema, pinapasa pala doon sa puerto. Kasi kung nandito yun, dapat siya ang kakausap. No? Kaya Lord willing, sama natin sa prayer, hahanapin ko yung PDF file ng batas na yon sa SEC, at Lord willing, maliwanagan yung tao doon na makita niya. Kasi sabi ni Pastor Tomas, may mga head minsan na hindi nila talaga alam. Kaya sana yun ang punta niya dito. Ang problema, hindi pala dito ini-interview, doon pala sa puerto, no?
At the same time, sa November 13 may bisita po tayo sa Pastor Dondon Kabutahe, taga Dingalan. Kung na magkamali, taga Dingalan siya, may Baisiha. At marahil siya din po maging speaker natin sa anniversary natin. Anniversary natin ay November 16. So, ang plano ko ay sa November 13, pagdating niya ng tanghali, kung aabot kami sa Uroro, pupunta kami ng Kulyon, dadalhin ko po siya doon para makilala niya rin mga kapatiran doon. At pagkatapos, Sabado ng hapon kami babalik dito. So, marahil ay depende sa amin ni Pastor Wesley, mag-uusapan namin, baka doon na namin sila ipasyal. Ang balik niya naman dito, balik namin dito Sabado, morning ng linggo, service tayo, at pagkatapos linggo ng gabi, uwi na sila pa Maynila. So siya po yung sure na natin na bisita, no? At Lord willing, na-announce din naman nakaraan, kanya-kanya muna tayong dala ng mga pagkain natin. At the same time, yung kanin at ulam. Pero kung walang dala ay meron naman tayong mga stock pa dyan siguro na pwede natin pagsalo-saluhan. Ang purpose po nun ay para makapaghanda rin to ako kasi mag-iipon din tayo para dun sa bisita natin. Pero sa kagandahan, sabi ko nga, yung ticket nila, sinagot na nila, yung tuluyan, pinapahanap din ako. Pero in case na kailangan ko rin maganda, no, tayo ko rin ipa-shoulder sa mga kapatiran, no. Yun lang yung nire-request natin, dala tayo ng mga pagkain kasi anong oras natin nakastart, anong oras na tayo umuwi. Kung meron tayong madadala, pero wag maging hadlang kung wala tayong madadala na hindi kayo pupunta, okay? So nandiyan naman, mayroon din tayong offering. At so yung tatlo po yung box natin, yung mission fund natin, ilaan na rin natin yan sa church building at sa lupa, no? Kasi may nagbigay sa akin ng yung kapatid natin, si Brother Carlo, nagabot siya nung para sa extension ng building o sa building fund, nilagay na natin sa mission fund. So ihiwalay ni Sister Abby yung mission fund, ihiwalay yung offering, at pagkatapos may mamaya, Lord willing, kung tumila ang ulan, nakausapin namin yung may-ari ng lupa sa kabila. Sa may unahan, yung nakaraan na punta natin, nagkamali ako kasi nag-usap kami ni Pastor Tomas, hiningi niya yung picture na may baha kasi nakita nung kaibigan niya may kaibigan siya na nakakita doon na tinanong, nakita na dito sa Coron, ni Pastor Tomas na binabaha nga, hindi maniwala na binabaha, kaya binigyan niya sa akin yung picture. So, yung picture ay, nakita ko ay yung picture tsaka video, at sabi ay willing tumulong, praise God, kaya pinapaano sa akin ni Pastor Tomas kung may lupa. Yung lupa na yun ay madidil natin, ay baka yun po ang mabili natin. At the same time, yung kila Sister Rose ko, ino-offer ko nila sana yung doon sa Guadalupe, pero kailangan din natin kausapin si Pastor Nathaniel. So, kung ako magkamali ay hindi ko alam kasi kung kailan babalik si Pastor Nathaniel. No, kung papayag siya, ang alam ko binigay kila Sister Rose yun, lagi John. So, kaya kung linggo nag-uusap nga kami, ay in-offer ng mag-asawa, ating mga kapatid. Kaya sabi ko, kailangan din kausapin si Pastor Nat. So, pag-pray natin kung anong kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Pumunta rin ako sa DNR nung Biyernes. Pina-verify ko yung dito sa Balulo. Sabi nga sa akin, ang suggestion sa akin, siguro hindi ko alam kung Christian yon. Kasi sabi niya sa akin, pastor po kayo. Sabi ko, suggestion niya sa akin, wag nga daw bibili dito. Kasi daw, sabi niya ganito, may petition siya, may kaso, hindi matitituluhan. Pero kung sinabi ko na rin yung sa nakausap ko, na ganun yung sabi ng DNR, pero kung bababaan niya yung presyo, kasi kung daw magkamali, ang presyo niya ay 120. Tapos mali pala yung pagkakatanda ko, akala ko 300 square meter, 150 lang pala.
Oh, so kung bababaan niya yung presyo siguro at papayag yung yung tao na yon na from 120 kahit 50 or 60 siguro, depende sa pag-usap, pero ang target natin siguro 50 kasi sabi ng DNR medyo may problema yung lupa, hindi rin matutuluhan. Kasi ayaw ko po na magtatayo tayo ng church doon at pagkatapos matagal na yung kaso, ilang taon na, siguro mga 20 years bago wala na ako, di natin alam, wala na tayo, biglang yung nakatayo na yung church doon, mamumroblema yung susunod na generation. Ayaw ko po ng ganon. Gusto natin na yung lupa na mabili, yung matayo ng church, ay una pa lang maayos na. Oh, so kapag maayos na, kahit na mawala tayo, walang problema. So yun po yung ating mga sasama sa prayer. Mamaya po kukontakin ko yung tao. Pupuntahan siguro namin nila Brother Joel. Samahan din ako ng kapatid. No? Para po, kung yun ang kalooban ng Panginoon, ay yun ang makukuha natin. So yun lang po mga kapatid. Wala na din ako nakalimutan siguro. Sa November, susubukan kong imbitahin si Pastor Nestor din kasi wala pa ako nagagawang invitation bago ko sila papasahan. Gusto kong imbitahin si Pastor Nestor kasi malaki po yung part ng church nila sa natulong sa church natin. Hindi man sa financial, but spiritually, no? Doon tayo lumago. Kaya gusto ko siyang imbitahin para makilala din ng bawat isa. At isang bagay pa ipag-pray natin mga kapatid. Laman ng puso ko makapunta tayo sa camp meeting sa December. Okay, so Lord willing, baka may mag-sale at mag-provide ang Diyos ng pamasahe. Gusto kong lahat tayo makapunta. Lahat tayo naman makapunta. So, ipag-pray natin. Siguro kung hindi tayo makakapunta, baka mag-family camp na lang tayo siguro. So, yun lang yung choice natin. Kung marami tayong blessing, baka dalawa yun po pwede. Kung hindi December yung family camp, baka January na. So, ipag-pray po natin. Nakaugalian na natin yun at Lord willing, imbitahin natin yung mga taga-Kulyon. Kung hindi dito, pwedeng doon sa Kulyon, doon tayo mag-family camp. At ipag-pray natin, i-arrange ko lang po yung mga, bibigyan natin ng breakdown para alam natin kung ano yung mga gagawin natin. So, yun lang po mga kapatid, pwede ba tayong tumayo? Amen. Awitin ulit natin is coming soon. Tiningin ko si Brother Joel na hilid tayo sa closing prayer. Pati po yung mga pagkain siguro, isama na natin sa prayer, yung offering at yung mga mission fund. In this, the closing days, these the closing days of time. What joy, the glorious hope affords, that soon, oh wondrous truth sublime, we shall reign King of kings and Lord of lords. Is coming soon. Is coming soon. Brother Joel. Coming soon. Maybe more, maybe night or noon, we know it's coming soon. Panginoong Jesus, amang banal, marami po salamat, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, na kami po iyong muling sinamahan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At Lord, tunay po, Panginoon, na napakasarap pakinggan ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mga pangako, Lord. Ngayon din po, Panginoon, sarap pakinggan sa iyong mga pakinig, Lord, ang iyong mga saway, Panginoon, ang iyong pagtutuwid sa amin, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa kondisyon binigay sa bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, namin pakinggan sa iyong pakinig, Lord, ay tumahan sa iyong mga puso, Panginoon, at maging buhay ito sa amin, at naipamunga namin, Panginoon, ang iyong salita, Lord. Pumakita kong Panginoon sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord,
Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa physical na aming katawan, Panginoon. Sa spiritual, Panginoon. At yun din, Panginoon, sa mga financial, Lord. At nawa, Panginoon, patuloy mong i-bless ang bawat isa, Panginoon. At higit, Lord, ang aming pastor, ang kanyang buhay, Panginoon. Patuloy mo lang ito siyang samahan, Panginoon. Pagpalain, ingatan, higit kanyang buong sambayan, Panginoon. Kailangan po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na yung pag-iingat sa amin ay nariyan. Ngunit hayaan mo po kami, Panginoon, na mamalagi, Panginoon, sa iyong feeling, Panginoon, na kung saan yung salita, Panginoon, ay siyang aming maging kandungan, Panginoon, habang kami nabubuhay sa mundo ito, Panginoon. At Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong mga binigay, Panginoon, na mga expectations sa iyong mga puso, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na walang lingid sa iyo, Panginoon, lahat ay lantad, Panginoon. At ikaw po na nakakaalam ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ito ay binigyan mo na ng katugunan, Panginoon, upaman, Panginoon. At Lord, maraming pong salamat din sa mga biyaya, Panginoon, sa mga pagkain, Panginoon, na ihanda, at sa mga dala ng bawat isa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magpala, Panginoon, upang maging kalakasan ito namin, kapawang physical, Panginoon. At Lord, sa aming paghihiwalay, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy mag-ingat sa bawat isa sa amin. Maging sa aming paglalakbay, Panginoon, hanggang sa makarating kami sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, ay iyong pagkaloob naman sa amin, Lord. Maraming po salamat, Panginoon. At marami din po salamat, Lord, sa mga tithes and offerings, Panginoon, na ay pagkaloob bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon, ng siksik-liglit at umaabo, Panginoon. At nawa ito'y magamit, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon, sa paggawa, Panginoon, ng church building, at kung saan man ng lahat ng mga paggamitan ng Panginoon ay ito'y nawa, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa ikatitibay, Panginoon, ng iyong iglesia, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Ito pong aming isang dalangin. Aming hiling namatay sa pangalan ng mahal na Panginoon Kristo. Amen. Amen, natatapos na po tayo. Awitin natin. Everybody will tulong at kamayin po natin ang bawat isa. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Here's the lily. He's the lily of the valley. He's the bright and the morning star. He's the fairest of the town. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily. He's the lily of the valley, the bright and morning
Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Sister Lily. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Amen. Amen. Upo po muna tayo habang piniprepare po yung ating mga pagkain. Ulan.